hindi na muling makakapasok sa landas ng paglilinang ng katawan. Ngunit sino nga ba si Fang Chen? Dahil sa kanyang katawang espada demonyo at matatag na kalooban. Paulit-ulit siyang nabigo. Kasabay ng pagkislap ng mga gintong liwanag. Ang aura ng kanyang katawan ay biglang tumaas. Ang Duan Gurium ay matagumpay na naabot. Ang aura ni Fang Chen ay agad na nagbago ng husto. Ang lakas lamang ng kanyang katawan ay umabot na sa 500 ding. Hindi lang iyon. Ang kanyang Dao cultivation ay umabot na rin sa tugatog ng ika-4 na antas. Sa sandaling iyon, ang maliit na tor sa loob niya ay muling tumugon. Ang ika-5 palapag ay nagbukas para kay Fang Chen. Walang pag-aalinlangan. Agad siyang pumasok dito. Sa sandaling ito, kailangan niya ang mga kayamanan sa loob ng maliit na tore. Mas mabuti kung ito ay isang kayamanan na makakalutas sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pagpasok sa ika-4 na palapag ng maliit na tore. Lumapit siya sa mesang kahoy. Agad na binuksan ni Fang Chen ang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay may 8 patak ng dugo ng espada demonyo. Walang pag-aalinlangan si Fang Chen. Kinuha niya ito sa kanyang dantian. Pagkatapos, tiningnan niya ang isa pang kayamanan. Ito pala ay 3 agimat. Kinuha ni Fang Chen ang mga agimat at tiningnang mabuti. Bahagya siyang natuwa. Ang 3 agimat ay hindi magkakatulad. Ang isa ay isang agimat na pamatay. Kayang pumatay ng sinumang malakas sa ilalim ng Wen Dao Realm. Ang isa ay isang agimat na teleportasyon. Kayang mag-teleport ng 1,000 milya. Nang walang iniiwang bakas ang huli ay isang agimat na depensa. Ito ay isang otomatikong depensang agimat. Kayang harangin ang anumang atake mula sa sinumang mas mababa sa Wen Dao Realm. At hindi ito mapipigilan. Kapag may panganib, ito ay kusa ng gagana. Masasabing nagkaroon ng dagdag na buhay si Fang Chen. Ang pinakamahalaga, ang 3 agimat na ito ay hindi isang beses lang magagamit. Kundi maaaring gamitin ang 3 beses. Ibig sabihin, may kakayahan na si Fang Chen ngayon na pumatay ng 3 malalakas na tao na mas mababa sa Wen Dao Realm. Bahagyang umiti ang kanyang labi. Naisip niya ang isang tao Luo Tianxiao, hindi ba't gusto mo akong patayin? Tingnan natin kung sino ang mamamatay. Lumabas siya sa maliit na tor. Tumingin siya ng matalim at malalim kina Luo Xiu. At sa lugar ng labanan laban sa halimaw. Sa sandaling ito, 8 na lang ang natitira sa panig ni Luo Xiu. 2 sa kanila ay nasa ika-7 antas. 2 ay nasa ika-6 na antas. 3 ay nasa tugatog ng ika-5 antas. Ang iba ay namatay na sa kamay ng halimaw. Parehong may sugat sina Luo Xiu at Bai Xiangmi. Ngunit bahagya lamang ang kanilang mga pinsala. Ang iba ay may mga sugat din. May iba't ibang bigat ng pinsala. Ngunit hindi rin maganda ang kalagayan ng halimaw. Kahit na siya ay nasa tugatog ng ika-3 antas. Sa harap ng atake ng napakaraming tao, puno pa rin siya ng mga sugat. Ngunit kumpara kina Luo Xiu, siya ay nananatiling mabangis at mayabang. Ngunit unti-unti na ring nasasanay sina Luo Xiu sa paraan ng pag-atake ng halimaw. Sa ngayon, ang sitwasyon ay tabla. Walang nananalo o natatalo. Sumpain kang hayop ka. Sumpain kang basura. Galit na galit si Luo Xiu. Dahil kay Fang Chen, malaki ang kanilang naging pinsala. Gusto niyang kainin ang laman nito at durugin ang mga buto. Dahil sa mga sugat, galit na galit din ang halimaw. Dahil sa kanyang paningin, sina Luo Xiu ay mga langgam lamang. At nasugatan siya ng mga langgam. Ngunit sa parehong oras, siya ay napakakalmado. Alam niyang kapag nagtulungan sina Luo Xiu, napakahirap nilang kalabanin. Nag-iingat din si Luo Xiu. Pagkatapos ng daan-daang sagupaan sa halimaw, nakita niyang hindi mababa ang talino ng hayop na ito. Mapanlin lang at tuso.
Sa teorya, hindi ito dapat ang katangian ng isang halimaw sa ikatlong antas. Ngunit ang hayop na ito ay produkto ng bagong mundo. Marahil ito ang espesyal na katangian ng lugar na ito. Ang dalawang panig ay nananatiling tabla. Walang kumikilos. Naghihintay ng pagkakataon. Biglang, isang cultivator sa ikalimang antas sa panig ni Luok Xiu ang malubhang nasugatan. Bigla siyang dumura ng dugo at lumuhod sa lupa. Kinabahan sina Luok Xiu. Hindi nila maiwasang tingnan ang kanyang kalagayan. At ang mga mata ng halimaw ay biglang nagliwanag. Inatake niya ang malubhang nasugatang cultivator. Bilisan ninyo, harangin ninyo ang hayop na iyan. Sigaw ni Luok Xiu. Agad na kumilos ang iba. Ngunit ang halimaw ay biglang kumislap at nagbago ng direksyon. Inatake ang isa pang cultivator sa ikalimang antas. Nang makita ito ni Luok Xiu, kinabahan siya. Naku, gumagamit ng panlilin lang ang hayop na ito. Agad na iniba ng lahat ang direksyon ng kanilang atake. Ngunit muling nagbago ng direksyon ang halimaw at inatake ang nasugatang tao. Naku, napamura si Luok Xiu. Napakatuso talaga ng halimaw na ito. At napakabilis nito. Kaya wala silang magawa kundi panoorin ang mga atake na iniiwasan ng halimaw. Isang kalmot mula sa halimaw ang tumama sa nasugatang cultivator. Agad siyang naging hamog ng dugo at naglaho sa hangin. Hayop kagalit na nagpakawala ng kapangyarihan si Luok Xiu. Isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang paligid. At mabilis na naging isang gintong espada na tumama sa halimaw. Dahil sa pagpatay, hindi nakaiwas ang halimaw. At tinamaan ito ng atake ni Luok Xiu sa tiyan. Agad itong umungol sa sakit. At mabilis na umatras. Huminto lamang ito nang makarating sa ilang metro ang layo. Ngunit may malalim na sugat sa kanyang tiyan. Tiningnan niya si Luok Xiu nang may galit. Si Luok Xiu naman ay tuwang-tuwa. Malubha ang kanyang pinsala. Kung patuloy nating ubusin ang kanyang lakas, siguradong mamamatay siya. Sigaw niya. Ngunit ang sumunod na eksena ay ikinagulat ng lahat. Biglang tumalikod ang halimaw at tumakbo papasok sa makapal na gubat. Agad itong tumakas. Sumpain kang hayop ka. Nagalit si Luok Xiu nang makita ito. Ang ibang halimaw ay nagwawala sa galit kapag nasusugatan. Itong halimaw na ito, umatras agad ng masugatan. Hindi lang si Luok Xiu. Maging si Fang Chen sa malayo ay natigilan. Pwede pala iyon. Mukhang napakataas ng talino ng halimaw na ito. Hindi mas mababa sa isang ordinaryong tao. Muling napunta ang kanyang tingin kina Luok Xiu. At agad na naging malamig at walang awa. May 7 pang natitira. Ang 2 nasa ikapitong antas. Kahit may sugat, ay hindi malubha. Sa 5 natitira, 2 ang mas malubha. 2 ang mas magaan. At 1 ang walang pinsala. Kahit na medyo mapanganib, kailangan niyang kumilos. Hindi niya bibigyan ng oras sina Luok Xiu na magpagaling. Kaya't hindi na siya nagtagal. Mabilis siyang lumapit kina Luok Xiu. Ngayon lang natauhan sina Luok Xiu. Sumigaw siya, aalis na tayo dito. Kahit na gusto niyang patayin si Fang Chen. Lahat sila ay may sugat. Kung ipagpapatuloy nila ang paghabol, maaaring mamatay sila dito. Sa ngayon, kailangan muna nilang umalis sa gubat ng sayaw ng dugo. Bago magplano muli. Siyempre, walang tumutol. Matagal na nilang gustong umalis. Kaya pagkatapos uminom ng gamot na pampagaling, bumalik sila sa dinaanan nila. Ngunit hindi pa sila nakakalayo. Isang sinag ng liwanag ang biglang lumabas mula sa gubat. Isa sa mga nasugatang cultivator sa ikalimang antas ay hindi nakapaghanda at agad na tinusok sa likod. Ang sigaw ng sakit ay umalinggaw sa buong gubat. Akala ni na Luok Xiu ay bumalik ang halimaw. Ngunit nang makita nila ang sandata na tumusok sa cultivator, napagtanto nila
na inatake sila ng isang tao. Nang tumingin sila sa likuran, nakita nila si Fang Chen na nakatingin sa kanila ng may panunuya. Ikaw na namang basura ka. Pinakawalan na kita. Tapos nangahas ka pang guluhin ako. Namumula ang mga mata ni Luo Xiu habang nakatitig kay Fang Chen. Dahil sa kanya, mula sa mahigit 20, 6 na lang sila ngayon. Malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. Mahinahon siyang nagsalita, pinakawalan mo ako. Pagkatapos akong habulin hanggang ngayon, isang salita lang ng pagpapakawala ay sapat na. Basura. Huwag kang maging walang utang na loob. Sigaw ni Bai Xiangmei. Akala mo ba mabubuhay ka pagkatapos makaligtas dito? Hindi ka patatawarin ni Elder Luo. Isang landas lang ang patutunguhan mo. Kamatayan. Oras na lang ang hinihintay. Dahil sa pagkalaban mo kay Elder Luo. Tiyak na mamamatay ka. Sunod-sunod na nagsalita ang iba. Si Fang Chen ay nanatiling kalmado at malamig mula simula hanggang wakas. Tapos na ba kayong magsalita? Kung tapos na, ihahatid ko na kayo sa inyong huling hantungan. Nang makita ito ni Luo Xiu, dumilim ang kanyang mukha. Hindi siya natatakot kay Fang Chen. Natatakot lang siyang bumalik ang halimaw. Kung mangyari iyon, magiging malaking problema. Ngunit alam din niya na hindi sila makakaalis ng ligtas kung hindi nila papatayin si Fang Chen. Palibutan siya, lutasin natin itong basura sa pinakamabilis na paraan. Sigaw niya. Nang marinig ito ng iba, agad silang kumilos. Kahit na lahat sila ay may sugat. Naniniwala silang sapat na sila para patayin si Fang Chen. Nang makita ito ni Fang Chen, bahagyang umiti ang kanyang labi. Bigla siyang gumalaw at nawala sa kanyang kinatatayuan. Ang bilis niya ay higit sa inaasahan ng lahat. Nang umabot ang kanyang katawan sa Duan Gurium, at kasama ang kanyang footwork technique, ang bilis ni Fang Chen ay tumaas ng husto. Maging si Luo Xiu ay nagbago ng ekspresyon. Ang bilis ni Fang Chen ay higit sa kanyang inaasahan. Sa isang iglap, dumating si Fang Chen sa harap ng isang cultivator sa ika-5 antas. Nagulat ang cultivator at nagmamadaling inatake gamit ang kanyang espada. Ngunit paano makakasakit kay Fang Chen ang isang nagmamadaling atake? Sa sandali ng kanilang pagbangga, ang espada ng kalaban ay tinabig ng himing sword ni Fang Chen. Ang kanyang dibdib ay lantad na sa harap ni Fang Chen. Siyempre, hindi magiging magalang si Fang Chen. Isang hiwa ang naghati sa kanya sa dalawa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit nakaharap ang isang nasa ika-7 antas ng Hao Chen, may tiwala siyang manalo. Lalo na't ito ay isang nasa tugatog lamang ng ika-5 antas. Isang langgam na hindi pa naglilinang ng pisikal na katawan. Pagkatapos pumatay ng isa, tinarget ni Fang Chen ang isa pa. Mabilis siyang gumalaw palapit dito. Nang makita ito ni Luo Xiu, nagbago ang kanyang ekspresyon. Upang hindi makatakas si Fang Chen, inutusan niya ang lahat na maghiwa-hiwalay para palibutan siya. Hindi niya inaasahan na binigyan niya si Fang Chen ng pagkakataong patayin sila isa-isa. Maglapit-lapit kayo, sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Nang makita ng taong iyon si Fang Chen na papalapit, nagbago ang kanyang mukha. Walang lakas ng loob na lumaban. Tumalikod siya at tumakbo. Ngunit paano niya matatakasan ang isang nasa unang antas ng Duan Gurium at isang kalaban na may footwork technique ni Fang Chen? Sa isang hinga, dumating si Fang Chen sa likuran niya. Nang makarecover ang kalaban at nais lumaban, isang hiwa lang ni Fang Chen ay pinatay na siya. Napansin din ng iba ang nakakatakot na lakas ni Fang Chen. Walang lakas ng loob na lumaban. Lahat sila ay lumapit kay Luo Xiu. Nang makita ito ni Fang Chen, inihagis niya ang kanyang throwing blade sa isang cultivator sa ika-6 na antas. Sa kanyang kasalukuyang lakas sa Duan Gurium,
Ang ataking ito ay direktang bumasag sa sound barrier. At sa isang iglap ay nasa harap na ng cultivator. Nang makita ito ng cultivator, nagmamadali niyang ginamit ang kanyang espada para harangin ito. Ngunit napakalakas ng throwing blade. Direktang tinabig nito ang kanyang espada. Isang hiwa ang tumusok sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwalang. Tiningnan niya ang madugong sugat sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan na siya, isang nasa ika-6 na antas, ay hindi man lang makaharang sa isang attack ni Fang Chen. At habang may pagkakataon, ang iba ay nagtipon sa tabi ni Luo Xiu. Ngunit ngayon, 4 na lang sila. Bukod kina Luo Xiu at Bai Xiangmi. Ang natitira ay isang sugatang nasa ika-6 na antas. At isang walang sugat na nasa ika-5 antas. Hindi ito pinansin ni Fang Chen. Ang dalawang ito ay hindi na niya kalaban. Tanging sina Luo Xiu at Bai Xiangmi ang tunay na banta. Sa sandaling ito, seryoso ang ekspresyon ni Luo Xiu. Ang lakas ni Fang Chen ay higit sa kanyang inaasahan. 3 hiwa. 3 patay. Hindi ito ang lakas ni Fang Chen noon. Ang pinaka nakakatakot ay bago pumasok si Fang Chen sa Secret Realm, nasa unang antas lang siya ng Haoshan. Ngayon, nasa tugatog na siya ng ika-4 na antas. Napagtanto din ito ni Bai Xiangmi. Nagkatinginan sila. Puno ng pagnanasang pumatay. Kailangang patayin si Fang Chen ngayon. Kung hindi, sila ang maaaring mamatay. Patayin ang basurang ito. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ayaw na ring mag-aksaya ng oras ni Luo Xiu kay Fang Chen dito. Sumigaw siya at sumugod gamit ang espada. Naghanda si Bai Xiangmi. Napapalibutan ng mga puting paru-paro. Sumugod din siya. Tanging ang mga disipulo sa ika-5 at ika-6 na antas ang nagkatinginan. Nag-aalinlangan. Ang ipinakitang lakas ni Fang Chen kanina ay masyadong nakakatakot. Kung haharapin nila siya, magiging pambala lang sila. Sa huli, nagpa siya ang dalawa. At agad na tumalikod at tumakbo. Mga walang hiya na galit si Luo Xiu at napamura. Ngunit wala na siyang pakialam sa kanila at sinugod si Fang Chen. Siyempre, hindi natatakot si Fang Chen. Hinugot niya ang kanyang espada para salubungin sila. Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Naramdaman ni Fang Chen na bahagyang namanhid ang kanyang braso at napaatras ng 3 hakbang. Si Luo Xiu naman ay bahagyang nayanig. At umatras lamang ng 2 hakbang. Karapat-dapat niyang nasa ika-7 antas ng Haoshan. Napakalakas ng kanyang laban. Kung hindi umabot ang katawan ko sa Duan Realm, siguradong hindi ako mananalo. Naisip ni Fang Chen, magaling ang iyong sword dao. Sayang. Masyadong mababa ang iyong antas. Mamatay ka na. Sinubukan ni Luo Xiu ang isang atake. Naramdaman niyang hindi naman gaanong kalakas si Fang Chen. Malamig na umiti at muling sumugod si Bai Xiangmi ay sumugod na rin. Ang dalawa ay nagpakawala ng kanilang kapangyarihan at inatake si Fang Chen. Ang espada ni Luo Xiu kumislap at naglabas ng mga sinag ng liwanag. Mula sa lahat ng direksyon. Sumugod ito kay Fang Chen. Ito ang Golden Light Sword Shadow. Isang Huang Rank Second Tier Technique. Naabot na ni Luo Xiu ang ika-3 antas. Ang antas ng kasanayan. Mabilis at malupit ang kanyang atake. Si Bai Xiangmi ay napapalibutan ng mga puting paru-paro. Isang puting liwanag ang kumislap. Tila naging isang puting paru-paro. Ito ang White Feather Butterfly Transformation. Isang Huang Rank Second Tier Technique. Isa rin ito sa mga pangunahing teknike ni Bai Xiangmi. Nang umatake sila, ginamit nila ang kanilang pinakamahuhusay na kakayahan. Hindi natakot si Fang Chen. Agad niyang ginamit ang Spiritual Demon Sword Art. At nakipaglaban sa dalawa. Ang Golden Light Sword ni Luo Xiu ay kumikislap. Patuloy na umaatak kay Fang Chen Bai Xiangmi.
Maraming puting paru-paro ang umaatake kay Fang Chen mula sa lahat ng direksyon. Mukhang maganda ngunit may nakatagong panganib. Kahit na ginamit ni Fang Chen ang spiritual demon sword art. Ngunit dalawa laban sa isa. At parehong nasa ikapitong antas ng Hao Qian ang kanyang mga kalaban. Agad siyang napunta sa dehado. Nang makita ito, malamig na umiti si Luoxiu. At nagsalita. Kahit hindi ko alam kung paano ka naging ganyan kabilis. O kung paano ka may kakayahang lumaban sa mas mataas na antas. Ngunit kapag napatay kita, naniniwala akong makukuha ko ang sagot na gusto ko. May kasakiman sa kanyang mga mata. Kung mayroon din siyang kakayahang lumaban sa mas mataas na antas. Naniniwala siyang magiging isa siya sa mga nangungunang henyo ng sektang banal na Tianyu. Sa tingin mo ba hindi pa rin sapat ang lakas ko? Isang ngiti ang lumitaw sa labi ni Fang Chen. Sa harap ng pagkakaiba ng antas. Siguradong mamamatay ka. Mayabang na sinabi ni Luoxiu. Pwes. Subukan mo. Mahinahong sinabi ni Fang Chen. Pagkatapos, ang enerhiya ng dao sa kanyang likuran ay umalon. Isang salitang dao ang lumitaw. Dao Wen hindi possible. Paanong nagising sa iyo ang Dao Wen? Ikaw na basura. Nanlaki ang mga mata ni Luoxiu. At umiling-iling. Itinuturing niyang may talento siya. At tiyak na magigising ang Dao Wen sa Xianshan Realm. At magiging isa sa mga nangungunang henyo ng sektang banal na Tianyu. Ngunit kahit siya ay hindi makapaniwala na magigising niya ang Dao Wen sa Haoshan Realm. Ngunit ang taong ito na itinuturing niyang basura ay nagawa ito, peking ito, tiyak na peking ito. Ang magandang mukha ni Bai Xiangmi ay wala ng kumpiyansa. Ang paghamak ay napalitan ng pag-iingat, pagkagulat, at hindi paniniwala. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. Malamig na tiningnan sila. Kung gayon, tingnan ninyo kung totoo ito. Pagkasabi nito, isa pang salita ang lumitaw. Ito ang salitang dao na laban. Ang dalawang salita ng dakilang dao ay nagniningning na may aura ng dao. Makapangyarihan at misteryoso. Dalawang Dao Wen na pangangasin na Luoxiu at Bai Xiangmi. Paggising ng dalawang Dao Wen sa Haoshan Realm. Tanging ang pinakamasamang henyo ang makakagawa nito. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang kinalaban nila ang isang taong hindi dapat kalabanin. Ngayon, maaari na kayong mamatay. Isang pulang liwanag ang kumislap sa katawan ni Fang Chen. Sumabog ang kanyang katawang espada demonyo. Isang demonyong enerhiya ang bumalot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging pula. At mga pulang demonyong marka ang pumalibot sa kanyang katawan. Ang kanyang aura ay biglang tumaas. Ito ang estado na ipinakita ni Fang Chen dati sa isang sitwasyong buhay o kamatayan. Ngunit noon, hindi pa ito kumpleto. Ngayon na ang kanyang katawan ay nasa Duan Gu Realm. Kaya na ng kanyang katawan ang pagsabog ng katawang espada demonyo. Tinawag ni Fang Chen ang estadong ito na espada demonyo. Huwag na kayong magpigil. Patayin siya, naramdaman ni Luoxiu na may mali. Sigaw niya kay Bai Xiangmi. Pagkatapos, ang kanyang espada ay kumislap ng gintong liwanag. Tila isang banal na espada na humihiwa sa hangin. Naglabas ito ng matinis na tunog. Ang mga puting paru-paro sa paligid ni Bai Xiangmi ay mabilis na nagtipon. Sa harap niya, naging isang malaking puting paru-paro. Ikinampay ng puting paru-paro ang kanyang mga pakpak at nagpakawala ng malakas na hangin ng enerhiya papunta kay Fang Chen. Pareho nilang ginamit ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan upang patayin si Fang Chen. Malamig ang ekspresyon ni Fang Chen sa kanyang anyong espada demonyo. Tila isang demonyong uhaw sa dugo. Itinaas niya ang kanyang himing sword. Ang himing sword ay patuloy na nanginginig. Hindi ito dahil sa takot ni Fang Chen, kundi dahil sa takot ng himing sword. Hindi ito natatakot sa dalawang kalaban, kundi kay Fang Chen na naging isang espada demonyo.
Sa harap ng dalawang malalakas na atake, ang demonyong enerhiya ng Himing Sword ay mabilis na nagtipon. Nang malapit na ang dalawang atake, isang hiwa ang pinakawalan ni Fang Chen, ang Purple Light Demon Blade ay tumama. Nang tumama ang Purple Light Demon Blade sa dalawang atake, agad nitong winasak ang mga ito. Wala man lang itong kakayahang lumaban. Paanong nangyari ito? Nanlaki ang mga mata ni na Luoxiu at Bai Xiangmi. Ito ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan. Kahit gaano pa ito kahina, hindi dapat ganito kahina. Ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang kanilang mga mukha. Pagkatapos wasakin ang mga atake, ang Purple Light Demon Blade ay hindi tumigil at tinarget sila. Agad na nagsitayuan ang kanilang mga balahibo. Isang malamig na hangarin na pumatay ang bumalot sa kanilang mga katawan. Napakabilis, takas na. Sigaw ni Luoxiu sa kanyang isip. Ngunit huli na ang lahat. Kumislap ang Purple Light Demon Blade. At lumipad ang ulo ni Luoxiu. Nanlaki ang mga mata ni Luoxiu. Tila hindi matanggap ang ganitong katapusan. Unti-unti, ang kanyang ekspresyon ay naging puno ng pagkadismaya, pagsisisi, at takot. Dahil ang Purple Light Demon Blade ay nakatutok kay Luoxiu. Si Bai Xiangmi ay bahagya lamang nadaplisan. Isang braso niya ang naputol. Ngunit ang hiwang iyon ay sapat na para mawala ang lahat ng lakas ng loob ni Bai Xiangmi na lumaban. Biglang lumuhod si Bai Xiangmi sa lupa. Nagmamakaawa, huwag mo akong patayin. Hanggat hindi mo ako papatayin, lahat ay gagawin ko. Sanay akong mag-alaga ng mga lalaki. Nag-aral ako ng sining ng pag-ibig. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Ngunit walang pag-aalinlangan si Fang Chen. Isang hiwa ang dumaplis sa kanyang leg. Nanlaki ang mga mata ni Bai Xiangmi. Tumulo ang kanyang mga luha. Puno ng pagsisisi at pagkalito. Hindi ba ako sapat na maganda? Hindi ba siya man lang naakit? Kasabay ng kanyang mga tanong. Bumagsak siya sa lupa. Wala nang buhay. Sa pagkakataong ito, wala akong natamong sugat. Mas maganda kaysa noong huli. Bumalik si Fang Chen mula sa kanyang anyong espada demonyo. At sinuri ang kanyang kalagayan. Hindi nagulat si Fang Chen na madali niyang natalo sila. Dahil ang kanyang katawan ay nasa Duan Gu realm na. At ang kanyang cultivation ay nasa ika-4 na antas na. Sina Luoxiu at Bai Xiangmi ay hindi naglinang ng kanilang pisikal na katawan. Kahit na mas mataas sila ng 3 antas kay Fang Chen. Hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba. Dagdag pa, mayroon siyang 2 Dao Wen, espada at laban. At mayroon din siyang katawang espada demonyo. Paano sila mananalo kay Fang Chen? Pareho silang nasa ika-7 antas. Tingnan natin kung ano ang magagandang bagay na mayroon sila. Lumapit si Fang Chen kay Luoxiu. Yumuko siya para kunin ang storage bag sa kanyang baywang. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Fang Chen ang isang lamig sa kanyang likuran. Isang hangarin na pumatay ang tumutok sa kanya. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang pag-aalinlangan. Inilabas niya ang kanyang samudon para protektahan ang kanyang likuran. Nang marinig ang isang malutong na tunog, tumilapon ang samudon. Hindi kayang harangin ang panganib sa likuran. Ngunit nagbigay ito kay Fang Chen ng pagkakataong mag-react. Mabilis siyang lumingon at ginamit ang kanyang Himing Sword para harangin ito. Kahit na ganoon, tumilapon pa rin si Fang Chen. Lumipad siya ng mahigit 20 metro. At bumangga sa mahigit 10 puno bago huminto. Sunod-sunod siyang dumura ng dugo. Tiningnan niya ang kanyang dibdib. At nakakita ng isang malalim na sugat na abot buto. Ang ataking iyon ay halos kumitil sa kanyang buhay. Sumpa! Sana hindi ko na lang hinarang. Nagsisi si Fang Chen. Kung hindi niya hinarang, mag-a-activate ang kanyang agimat na depensa.
At walang pinsala niyang mahaharang ang atake. Ang agimat na depensa ay kusa lamang na nagpoprotekta kapag kaharap ang isang tiyak na nakamamatay na atake. Ngunit dahil ginamit ni Fang Chen ang Samodun at Himing Sword para harangin ito, ang atake ay hindi na naging nakamamatay para sa kanya. Ngunit nagdulot ito sa kanya ng malubhang pinsala. Sa sandaling iyon, may oras na si Fang Chen para tingnan kung sino ang umatake sa kanya. At nang makita niya ang kalaban, napamura si Fang Chen, "Sumpain kang tusong hayop ka." Ang umatake kay Fang Chen ay isang halimaw na parang leon at tigre. Mahaba ang katawan. Sino pa kundi ang halimaw na nasa tugatog ng ikatlong antas? Tiningnan ng halimaw si Fang Chen na malubhang nasugatan. At sa kanyang bibig ay may 2 tao. Nang tingnang mabuti, hindi ba tiyon ang 2 cultivator na tumakas kanina? Mukhang ang halimaw ay palihim na sumusunod sa kanila. At inatake sila nang sila ay mag-isa. Nang makita ito ni Fang Chen, hindi niya maiwasang matawa. Akala niya magagamit niya ang kalaban. Ngunit siya pala ang ginamit ng kalaban. Tiningnan ang mapanlibak at mayabang na tingin ng halimaw. Pinilit ni Fang Chen na umupo. At sinabi sa kanya, "Kaibigan, masasabing naging maganda ang ating kooperasyon. Mayroon akong maraming gamot na pampagaling dito. Sapat na para gumaling ka. Paano kung kalimutan na lang natin ito?" Tinitigan ng halimaw si Fang Chen, puno ng paghamak, at walang balak na makipag-ayos kay Fang Chen. Nang makita ito, bumuntong hininga si Fang Chen. At walang magawa. Kailan matatapos ang paghihiganti? Muli siyang nagsalita. Nagtatakang tiningnan ng halimaw si Fang Chen. Malinaw na ang langgam sa harap niya ay malubhang nasugatan at wala nang kakayahang lumaban. Bakit parang wala pa rin siyang pakialam? Ngunit hindi na niya ito inisip. Ang enerhiya ng espada ay naglaho. At hindi na siya naglaro. Pagkatapos lunukin ang 2 tao sa kanyang bibig, agad siyang sumugod kay Fang Chen. Napakabilis. Halos sa isang iglap ay nasa harap na siya ni Fang Chen. Ngunit handa na si Fang Chen. Inihagis niya ang isang agimat sa kanyang harap. Ito ang agimat na pang-atake na nakuha niya sa maliit na tor. Walang pag-aalinlangan. Agad niyang ginamit ang agimat. Ang mga pulang simbolo sa agimat ni Fang Chen ay umikot. At naging isang pulang tuldok ng liwanag. Agad na tinutukan ng liwanag ang halimaw. At naging isang sinag ng liwanag na agad na tumagos sa ulo ng halimaw. Napakabilis. Kahit na gamitin ni Fang Chen ang kanyang Haoshan Demon ay wala itong epekto. Ang halimaw ay hindi man lang nakapag-react. Bumagsak ang halimaw na walang buhay. At bumagsak sa lupa. Lumipad ito ng ilang metro bago huminto. Malalim na bumuntong hininga si Fang Chen. Uminom ng ilang gamot na pampagaling at kinuha ang agimat na pang-atake. Tiningnan niya ang agimat ng may panghihinayang. Isang beses na niyang ginamit ang 3 atake. At ang napatay niya ay isang nasa tugatog lamang ng Haoshan Realm. Ito sana ang gagamitin niya para patayin ang isang malakas na tulad ni Luo Tianxiao sa Zhuiyuan Realm. Ngunit kung wala ang agimat na ito, kahit siya ay maaaring mamatay dito. Napakatuso talaga ng halimaw na iyon. Hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos kunin ito ng may panghihinayang, pinilit niyang tumayo. Kinuha niya ang mga storage bag ni na Luo Xiu at Bai Xiangmi. At inilagay ang bangkay ng halimaw sa kanyang sariling storage bag. Nag-isip siya sandali at nagtungo sa isang direksyon. Mabilis siyang nakarating sa kuweba ng halimaw. Ang mga pugad ng mga halimaw na tulad nito ay karaniwang napakaligtas. Ang ibang mga halimaw ay hindi basta-basta lumalapit sa teritoryo nito. Kaya't nagpa siya si Fang Chen na magpagaling dito. Bago umalis sa gubat ng sayaw ng dugo, pumasok siya sa kuweba. Natuklasan ni Fang Chen na may ibang mundo sa loob. Ang maliit na pasukan ay may malaking espasyo sa loob. At nang makarating siya sa pinakamalalim na bahagi, natigilan siya.
Halos malaglag ang kanyang panga sa sobrang pagkabigla. Ang paligid ng kuweba ay puno ng mga halamang gamot at bulaklak. Kahit na karamihan ay nasa unang antas lamang. Mayroon ding marami sa ikalawa at ikatlong antas. At napakabihira. Ito ay 7 Lingxian flower. Ikatlong antas na Yujuling grass. Itong luoling grass ay 1,000 taon na siguro. Hindi ko pa nakita ang halamang ito. Marahil ay produkto ito ng mundong ito. Kinolekta ni Fang Chen ang lahat. Mayroong halos 50 halaman dito. 10 piraso sa kanila ay nasa ikalawa at ikatlong antas. Ang ilan ay napakabihira. Kung ibebenta, tiyak na makukuha niya ito sa magandang presyo. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang lahat ng halamang gamot at bulaklak. At inilagay sa kanyang storage bag. Akmang magpapagaling na sana siya. Nang mapansin niya sa tinutulugan ng halimaw. Sa gitna ng mga damo. Isang gintong liwanag ang kumislap. Kahit mabilis na nawala ang liwanag. Sa madilim na kuweba. Ito ay napakaliwanag. Agad na napansin ni Fang Chen kung ano iyon. Lumapit siya sa mga damo at inalis ang mga ito. At natuklasan niyang may isang itlog sa loob. Itlog ng halimaw. Kinuha ni Fang Chen ang itlog. Ang itlog ay kasing laki lang ng kanyang 2 kamay. Ang buong katawan nito ay kumikinang na ginto. May mga puting guhit na nakapalibot dito. Na nagdaragdag ng hiwaga. Tinitigan niya ang itlog. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. Ang aura ng itlog na ito ay hindi katulad ng aura ng halimaw na iyon. Mas malakas pa nga ito ng kaunti. Marahil ay ninakaw ito ng halimaw mula sa kung saan. At habang siya ay nag-iisip, ang gintong itlog ay naglabas ng liwanag. At pumulupot sa mga kamay ni Fang Chen. Nagulat si Fang Chen. Bahagya niyang naramdaman sa loob ng gintong itlog. Ang aura ng buhay. At ang aura na ito ay may bahagyang koneksyon sa kanyang katawang espada demonyo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit ang pumasok sa kanyang isipan. Anong nangyayari? May kaugnayan ba ang itlog na ito sa sinaunang espada demonyo? O ito ba ay itlog ng isang demonyong hayop? Nag-isip siya ng malalim. Ngunit sa pamamagitan lamang ng koneksyon na ito, imposibleng hulaan kung anong uri ng hayop ang nasa itlog. Nag-isip siya sandali. At inilagay pa rin ang itlog sa kanyang storage bag. At itinago ito ng maayos. Pagkatapos lang gawin iyon, umungol si Fang Chen. Hindi sinasadyang naapektuhan ang kanyang mga pinsala. Ang biglaang pag-atake ng halimaw ay nagdulot ng malaking pinsala kay Fang Chen. Kailangan ko munang magpagaling. Kung magtatagal pa ito, magiging problema. Umupo si Fang Chen sa gitna ng mga damo. At sunod-sunod na uminom ng gamot na pampagaling at nagsimulang magpagaling. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay gumaling na ang mga sugat ni Fang Chen. At ang kanyang pisikal na cultivation ay muling umunlad. Kahit hindi siya umabot sa ikalawang antas ng Duan Gu Realm. Ngunit umabot siya sa tugatog ng unang antas. Ang ganitong bilis ay napakabilis na. Pagkatapos magpagaling, agad na inilabas ni Fang Chen ang mga storage bag ni na Lu Xiu at Bai Xiangmi. Binuksan niya ito. Bukod sa mas mataas na antas na gamot at mga pildoras na pampalakas, mayroon ding iba't ibang mga sandata, mga agimat, at bihi ang ikinasya ni Fang Chen ay ang kanilang mga pildoras na pampalakas ay hindi marami. Ngunit mas maganda kaysa sa iba. Lahat ay mga pangalawang antas na pinakamataas na kalidad na pildoras. Ang epekto ay mas maganda at mas malakas. Kung tungkol sa mga spirit stone, mayroon lamang silang mahigit 3. 000 kung pagsasamahin. Marahil ay pumasok sila dito nang hindi nangangailangan ng maraming spirit stone. Kaya hindi sila nagdala ng marami. Kung tungkol sa pinakamagandang kayamanan ng dalawa, ito ay ang personal na sandata ni Lu Xiu.
Ito ay isang Huang grade 4th tier na sandata na nagngangalang Rujin Sword. Sayang at ito ay light attribute at hindi angkop kay Fang Chen. Ang mga sandata ay hindi lang dapat mataas ang antas. Mas mahalaga na angkop ito sa gumagamit. Ngunit ang Rujin Sword na ito ay maaaring maibenta sa magandang presyo. Bukod pa rito, ang mga mapa ni Luoxiu at Bai Xiangmi ay mas kumpleto. Marahil ay kinuha rin nila ang mga mapa ng iba. Kaya't naging kumpleto ito. Pagkatapos pagsamahin, ang buong bagong mundo ay 70% na kumpleto para kay Fang Chen. Isang o dalawang mapanganib na lugar na lang ang natitira, na walang nangahas pumasok. May 7 pang araw bago ang isang buwang limitasyon. Hindi magandang magtagal dito. Hindi ko alam kung may panganib pa. Pagkatapos mag-ayos, hindi na nagtagal si Fang Chen. Agad siyang lumabas ng kuweba at umalis sa gubat ng sayaw ng dugo. Pagkatapos ligtas na makaalis sa gubat ng sayaw ng dugo, nagplano si Fang Chen na maghanap ng isang ligtas na lugar para mag-ensayo. At maghihintay hanggang sa matapos ang oras bago lumabas. Ngunit hindi pa siya nakakalayo. Mabilis na natuklasan ng Haoshan Demon Eye ni Fang Chen ang 3 tao. Nang makita niya ang itsura ng 3 tao, bahagyang natigilan si Fang Chen. Si Ate Yuan at kasama niya pa rin ang 2 ito. Teka. Mukhang may mali. Nagbago siya ng direksyon. At nagtungo sa direksyon ni Han Xiangxiang. Sa sandaling iyon, hawak ni Han Xiangxiang ang kanyang espada. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang nakatitig kay Tianzi. Tianzi, anong gusto mong gawin? Ano ang ginawa mo sa akin? Ang mukha ni Tianzi ay masama. Hawak din niya ang kanyang espada. At patuloy na malamig na tumatawa. Anong gagawin ko? Siyempre, para sa kayamanan mo. Ang Qianlian yun grassroot yan. Ay isang banal na gamot para sa pagbubukas ng Sea of Consciousness. Akala mo ba'y basta-basta ko na lang ibibigay sa iyo? Nalason ka na ng aking Hihuan Chandi powder. Tingnan natin kung paano ka palalaban. Sa huling 7 araw na ito, magpapakasaya ako. Hahaha Ginoo. Ginoo. Pagkatapos mong magsawa, pwede ko rin bang laruin? Ngiting aso na sinabi ng alalay. Halos tumulo na ang kanyang laway. Mapagbigay na sinabi ni Tianzi, huwag kang mag-alala. Hahayaan kitang magpakasaya. Naging napakapangit ng mukha ni Han Xiangxiang Tianzi. Kung mangangahas ka, hinding-hindi ka patatawarin ng aking guro. Guro He. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Na, ikaw ay isang panlabas na disipulo lamang ni Elder Yun Hong. Bukod pa rito, sa tingin mo ba'y makakabalik ka pa ng buhay? Malamig na ngumiti si Tianzi. Nagbago ang mukha ni Han Xiangxi. Ang papatayin mo ako. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nanginginig at hirap ng tumayo. Hehek Xiangxiang. Bago tayo lumabas, personal kitang tatapusin. Ngumiti si Tianzi. Mas lalong namutla si Han Xiangxiang. Hindi na niya kayang magtiis. At bumagsak sa lupa. Tulong-tulong mahinang sigaw niya. Nais niyang makuha ang atensyon ng mga tao sa malapit. Malamig na ngumiti si Tianzi. Malapit tayo sa gubat ng sayaw ng dugo. Walang sinuman ang darating para iligtas ka. Pagkasabi nito, sumugod siya kay Han Xiangxiang. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang hangin ang umihip. Pasensya na sa abala. Isang boses ang dahan-dahang narinig. Nang marinig ni Tianzi ang boses na iyon, natigilan siya. Pagkatapos, nagbago ang kanyang mukha. Lumingon siya. At nakita si Fang Chen na may kalmadong ekspresyon. Isang kamay niya ang nakahawak sa ulo ng alalay. Kapatid na Fang, ikaw na basura. Halos sabay silang sumigaw. Tiningnan sila ni Fang Chen at mahinahong nagsalita. Bakit?
Hindi ba't bigo kayo dahil hindi ako namatay? Malamig na ngumiti si Tianzi. Dahil nakatakas ka mula doon. Dapat kang maghanap ng lugar para magtago. Tapos gusto mo pang maging bayani. Hanggat mapipigilan kita sandali. Naniniwala akong mabilis na darating si kapatid na Luo. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka tatakas. Luoxiu bahagyang umiti si Fang Chen. Namatay na silang lahat doon. Namatay doon. Natigilan si Tianzi. Ngunit mabilis siyang bumalik sa malamig na ngiti. Sa tingin mo ba'y maniniwala ako sa iyo? Ikaw na basura. Paano mo matatalo sina kapatid na Luo? Kapatid na Fang. Tumakbo ka na. Baka abutan ka ni na Luoxiu. Pagbalik mo, sabihin mo sa aking guro na ipaghihiganti niya ako. Akala ni Han Xiangxiang ay may pag-asa pa. Ngunit nang maisip niyang nasa ika-4 na antas lang si Fang Chen. At hindi kalaban ni Tianzi. Tiningnan ni Fang Chen si Han Xiangxiang at umiling ate. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Ililigtas kita. Iligtas mo ikaw na basura. May kakayahan ka ba? Malakas na tumawa si Tianzi. At sumugod gamit ang kanyang espada. Kung tungkol sa alalay na hawak ni Fang Chen. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan nito. Gusto niyang pilayan si Fang Chen. At personal na ibigay kay Luoxiu. Sa ganitong paraan, ang dating utang ay tiyak na makakalimutan. At maaaring makasakay pa siya sa bangka ng dakilang si Luo Tianxiao. Malamig na umiti si Fang Chen. Ang kamay na nakahawak sa alalay ay biglang humigpit. Ang ulo ng alalay ay parang pakwan, na agad niyang pinasabog. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang ganitong bagay ay madali lang. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang himing sword at nakipagbanggaan kay Tianzi. Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Naramdaman ni Tianzi ang isang malakas na enerhiya ng espada. Kasama ang isang nakakatakot na lakas na dumaloy mula sa kanyang espada papunta sa kanyang braso. At sa buong katawan niya, agad siyang dumura ng dugo mula sa kanyang mga panloob na organo. At tumilapo ng mahigit 10 metro. Nag-iwan ng malalim na butas sa kanyang pagbagsak. Duan Gurion, paanong nangyari ito? Ang iyong cultivation ay nasa ika-4 na antas ng Haoshan. Ngunit ang iyong katawan ay umabot na sa unang antas ng Duan Gurion. Impossible. Sigaw niya Duan Gurion. Ika-4 na antas ng Haoshan. Puno rin ng pagkabigla ang mukha ni Han Xiangxiang. Sa sobrang bilis ng pag-unlad ni Fang Chen, siya ay nabigla at seryoso. Ngunit mabilis siyang natuwa kapatid na Fang. Mabuti naman tiningnan ni Fang Chen si Tianzi. At malamig na sinabi dati. Nang habulin ako ni Luoxiu. At sinubukan mong pigilan ako. Mula noon, kasama ka na sa listahan ko ng mga papatayin. Ano kung nasa Duan Gurion ka? Kung gusto mo akong patayin. Nangangarap ka. Sigaw ni Tianzi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may matinding pagnanasang pumatay. Itinaas niya ang kanyang espada at muling sumugod kay Fang Chen. Malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. Inihagis niya ang kanyang himing sword para itaboy ang atake ni Tianzi. At isa pang hiwa ang pumutol sa kanyang braso. Umuwol sa sakit si Tianzi. At sunod-sunod na sumigaw. Paano siya naging ganoon kalakas? Impossible ito. Hindi ako maaaring mamatay dito. Ako ang batang Ginoo ng pamilyang Tian. Hindi ko pa naranasan ang buhay. Ang malaking negosyo ay hindi ko pa namana. Hindi ako maaaring mamatay dito. Hanggat mahanap ko si kapatid na Luo. Mabubuhay ako. Maraming tumatakbo sa kanyang isip. Naghahanap ng paraan para mabuhay. Ngunit biglang bumilis si Fang Chen. At sa isang iglap ay nasa harap na niya. Wala ka ng pagkakataon pagkasabi nito. Kumislap ang himing sword.
at dumaan sa kanyang leg. At pinutol ang kanyang ulo. Hindi ka patatawarin ang pamilyang Tian. Kahit naputol na ang kanyang ulo. Puno pa rin ang pagkadismaya si Tianzi. Sigaw niya ayaw niyang mamatay. Ngunit sa huli, gumulong ang kanyang ulo sa lupa. At nawalan ng buhay. Ang katabing si Han Xiangxiang ay nanlaki ang magagandang mata. Si Tianzi na nasa ika-6 na antas ng Haotian ay namatay na lang ng ganoon. Gaano katagal na ba ang nakalipas? Dati. Hinahabol siya. Ngayon, bigla na lang siyang naging ganoon kalakas. Hindi niya maiwasang magtanong kapatid na Fang. Talaga bang pinatay mo sina Luoxiu? Tumango si Fang Chen ate. Dinala ko sila sa isang mapanganib na lugar. At ginamit ang isang malakas na halimaw para patayin sila. Naliwanagan si Han Xiangxiang. Matatanggap pa niya ang ganitong resulta. Kung talagang pinatay ni Fang Chen sina Luoxiu at Bai Xiangmi mag-isa. Iyon ay talagang napakagaling. 8. Ayos ka lang ba? Napansin ni Fang Chen na ang mukha ni Han Xiangxiang ay mula sa maputla. Ay naging kakaibang pula. Hindi lang ang mukha. Pati na rin ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mamula. Hindi niya maiwasang magtanong. Tila naalala ni Han Xiangxiang. Nanalason siya ng hehuan. Candy powder ni Chenzi umunggol siya. At naglabas ng isang mahinang ungol. Kapatid na Fang. Dapat may luna sa katawan ni Chenzi. Bilisan mo. Hanapin mo. Hindi ko na kaya hirap niyang sinabi. CG8. Sandali lang. Lumapit si Fang Chen sa bangkay ni Chenzi. At hinanap ang storage bag. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang niyakap ni Han Xiangxiang ang kanyang isip. Ay malabo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang kanyang hininga ay mabango. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagapang sa katawan ni Fang Chen. Kapatid. Hindi ko na kaya. Kunin mo na ako na tigilan si Fang Chen. Sinubukan niyang itulak si Han Xiangxiang. Ngunit tila si Han Xiangxiang ay ganap na kontrolado. Nang hiwan candy powder. Ayaw bumitaw ang lambot ng kanyang likod. At ang kanyang malikot na mga kamay ay agad na nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Fang Chen. Medyo walang magawa si Fang Chen. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Han Xiangxiang at akmang aalisin na sana. Nang biglang naging napakatalim ng tingin ni Han Xiangxiang. Sa sumunod na sandali, biglang naramdaman ni Fang Chen na hindi siya makagalaw. Nang suriin niya, natuklasan niyang may nakadikit na mataas na antas na paralysis talisman sa kanyang likuran. Ito ay gawa ni Han Xiangxiang. 8. Anong ginagawa mo? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Fang Chen si Han Xiangxiang. At sa sandaling iyon, wala nang bakas ng pagkalason si Han Xiangxiang. Agad siyang tumayo. At mayabang na tiningnan si Fang Chen. At naglabas ng malutong na tawa hahaha. Ang mga taong iyon tulad ni Luoxiu ay talagang mga basura. Hindi man lang nila kayang patayin ang isang nasa ika-4 na antas na tulad mo. Sa huli, kailangan ko pa rin kumilos mapanghamak niyang sinabi. Gusto mo rin akong patayin? Kumunot ang noo ni Fang Chen. Mayabang na sinabi ni Han Xiangxiang. Akala mo ba'y nagkataon lang na nandito ako? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nandito lang ako para sa sakaling. Kailanganin. Espesyal kitang hinihintay. Kung tungkol kay Hong Yun. Totoong guro ko siya. Ngunit panlabas na disipulo lang niya ako. At hindi niya ako pinahahalagahan. Ang tunay na nagpapahalaga sa akin ay ang aking amo. Si Luoyun din ang nagpadala sa akin para patayin ka. Si Luoyun na naman siya. Natatakot siyang hindi na makapaghintay ng 3 buwan. Malamig na sinabi ni Fang Chen. Mapanghamak na tiningnan ni Han Xiangxiang si Fang Chen. At sinabing ikaw na basura. Karapat-dapat ka bang ikumpara sa aking amo? Ang aking amo ay isang henyo.
At tiyak na magiging pinakamalakas sa hinaharap. Dahil sa pagkalaban mo sa aking amo. Masasabi kong napakatanga mo. Gusto ng aking amo ang iyong tianda-ubon. Dapat mo itong ibigay ng kusa. Ang bagay na iyon ay nasa iyo na walang kapangyarihan. At isang basura ay isang pag-aaksaya lamang. Kung hindi ka pinatay ng aking amo noon, dapat kang magpasalamat. Malamig na umiti si Fang Chen. Tinanggal niya ang aking tianda-ubon at dapat ko pa siyang pasalamatan. Natural na sinabi ni Han Xiangxiang, hindi ba? Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa tianda-ubon. Tanging ang aking amo ang karapat-dapat. Hindi maiwasang purihin ni Fang Chen, hindi katakatakang tauhan niya. Ang kawalang hiyaan ninyo ay pareho. Malamig na umiti si Han Xiangxiang. Ang dapat mong sisihin ay ang wala kang background. Sisihin mo ang sarili mo sa pagkakalaban sa taong hindi mo dapat kalabanin. Sige na kinuha niya ang espada sa kanyang kamay. At mahinahong sinabi, oras na para ihatid ka sa iyong huling hantungan, tandaan mo. Sa susunod na buhay, huwag kang kumalaban sa mas may kapangyarihan at mas mayaman sa iyo. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang espada at sinaksak ang mahalagang bahagi ng katawan ni Fang Chen. Patayin mo ako, hindi ka pa sapat. Tinitigan ang paparating na espada. Napakakalmado ng ekspresyon ni Fang Chen. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang samudun. At hinarang ang nakamamatay na atake ni Han Xiangxiang. Ang samudun ay isang lumalagong sandata. At may sariling kamalayan. Hindi kailangan kontrolin ni Fang Chen para mag-isa itong magprotekta. Siyempre, kung si Fang Chen ay malubhang nasugatan at nawalan ng malay, at napakahina ng kanyang aura, maaaring hindi ito gumana. Kasabay nito, muling ginamit ni Fang Chen ang kanyang katawang espada demonyo. Ginamit niya ang kanyang anyong espada demonyo para sirain ang selyong agimat. Hindi inasahan ni Han Xiangxiang na makakagamit pa si Fang Chen ng sandata. Nang makita si Fang Chen na sinusubukang sirain ang selyong agimat, malamig siyang umiti. Ito ay isang ikasyam na antas na agimat. Huwag kang umasang masisira mo ito kung mas mababa ka sa ikapitong antas. Talaga ba? Bahagyang umiti si Fang Chen, ikawalong antas lang. Nakapatay na ako ng isa. Paanong hindi ko masisira? Ang isang agimat na kayang pigilan lamang ang ikapitong antas. Sira, sigaw niya. Ang kanyang anyong espada demonyo ay ganap na sumabog. Hindi na kayang pigilan ng agimat ang lakas na ito. At agad na nasira. Paanong nangyari ito? Nanlaki ang mga mata ni Han Xiangxiang. Hindi makapaniwalang tiningnan ang eksenang ito. Talagang ang nakawala siya sa pagkakagapos. Dahan-dahang tumayo si Fang Chen. Malamig na tiningnan si Han Xiangxiang. Ngayon, oras na para ihatid ka sa iyong huling hantungan. Si Fang Chen na nasa anyong espada demonyo ay parang isang demonyo. Ang kanyang mga pulang mata, ang kanyang malamig na tingin ay nagpatayo ng mga balahibo ni Han Xiangxiang. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na marahil sina Luoxiu ay hindi pinatay ng halimaw, kundi pinatay ni Fang Chen. Nang makita si Fang Chen na papalapit, sunod-sunod na umatras si Han Xiangxiang. Anong gagawin mo? Kung papatayin mo ako, tiyak na ipaghihiganti ako ng aking amo. Sigaw niya sa takot. Huwag kang mag-alala, hawak ni Fang Chen ang kanyang himing sword. At malamig na sinabi, malapit nang sumunod sa iyo si Lu Yun. Pagkasabi nito, kumislap siya. Isang sinag ng espada ang kumislap. At agad na tumago sa puso ni Han Xiangxiang. Iniisip pa ni Han Xiangxiang kung paano mananatiling buhay. Ngunit ang hiwang ito ay ganap na nagputol sa lahat ng kanyang pag-asa. Fang Chen, tiyak na ipaghihiganti ako ng aking amo. Sigaw niya. Puno ng pagkadismaya. Sa huli, nawalan siya ng buhay at namatay. Malamig na tiningnan ni Fang Chen si Han Xiangxiang. May kaunting takot.
Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong madaling magtiwala sa iba. Kung hindi ginamit ni Han Xiangxiang ang selyong agimat, kundi agad na gumamit ng nakamamatay na atake, magiging malaking problema sana para sa kanya. Siyempre, mayroon siyang agimat na depensa, kaya hindi gaanong mapanganib ang kanyang buhay. Ngunit nagpasya pa rin si Fang Chen na hindi na basta-basta magtitiwala sa iba sa hinaharap, at lalong hindi ilalantad ang kanyang likuran sa iba. Kinuha niya ang mga storage bag ni Han Xiangxiang at Chen Zi, at naghanap ng isang ligtas na lugar at pumasok dito. Sa huling 7 araw, hindi na niya balak maglibot. Mag-ensayo siya dito hanggang sa matapos ang oras. Pagkatapos matiyak na ligtas ang paligid, sinimulan ni Fang Chen na suriin ang mga storage bag ng dalawa. At nang makita niya ito, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Qianlian Yun Grassroot. Ito ay isang banal na gamot para sa pagbubukas ng Sea of Consciousness. At mayroon ding Qianlian Yun Grass Leaf. Isang banal na gamot para sa pagpapalakas ng espiritual na lakas. Ang mga ito ay magagandang bagay, dahil mayroon itong Qianlian Yun Grass. Tamang-tama para sa pag-ensayo ng Indomitable Sea of Consciousness Technique. Sa loob ng 7 araw, tiyak na aabot siya sa 2nd antas. Pagkatapos, sinuri niya ang iba pang bagay sa storage bag ng dalawa. Ngunit lahat ay mga ordinaryong bagay lamang. Walang magagandang bagay. Dahil dito, hindi na nag-aksaya ng oras si Fang Chen at nagsimulang mag-ensayo. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos ang panahon. Dahan-dahang iminulat ni Fang Chen ang kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan, ang Indomitable Technique ay umabot na sa 2nd antas dahil sa tulong ng Qianlian Yun Grass. Ang Sea of Consciousness ni Fang Chen ay lumawak pa ng 3 bahagi, katumbas ng isang nasa 9 na antas ng Haoshan Realm. Ang pagtaas ng kanyang espiritual na lakas ay mas dalisay at mas malakas. Ang lakas nito ay umabot na sa tugatog ng Haoshan Realm. Kung malalaman ng iba ang pag-unlad ni Fang Chen, tiyak na magugulat sila. Dahil ang espiritual na lakas ay napakahirap sanayin. Ang ordinaryong tao at maging ang mga henyo ay kayang maging mas malakas ng 1 o 2 antas kaysa sa kanilang sariling antas. At iyon ay napakagaling na. Ang dahilan kung bakit napakagaling ni Fang Chen ay dahil sa kanyang indomitable Sea of Consciousness Technique na nagmula sa maliit na tour. Ito ay napakagaling. Tila ginawa para sa akin. Kaya't mabilis akong umunlad. Kung hindi ganito kabilis ang pag-unlad ng aking espiritual na lakas. At ang lakas ng kanyang espiritual na lakas at Sea of Consciousness ay nagpalakas din sa Haoshan Demon Eye ni Fang Chen. Ngayon, kahit nakaharap ang isang nasa tugatog ng Haoshan Realm, ang Haoshan Demon Eye ni Fang Chen ay may epekto pa rin sa kanya. Bukod pa rito, ang cultivation ni Fang Chen ay muling umunlad at umabot sa tugatog ng 4th na antas ng Haoshan. Isang hakbang na lang bago umabot sa 5th antas. Ang 7 araw ay tapos na. Oras na para umalis. Naniniwala ako na paglabas ko, ang ekspresyon ni Luo Tianxiao ay magiging napakaganda. Umalis si Fang Chen sa lugar na iyon at nagtungo sa labasan sa labas. Sina Luo Tianxiao at ilang iba pang mga panloob na elder, kasama ang ilang mga tagapagpatupad na disipulo, ay nagbibilang ng mga disipulo na lumalabas sa labasan. Sa sandaling iyon, maraming mga panloob na disipulo ang dumating. Ang bagong mundo ay bihirang matuklasan. Kapag lumitaw ito, nangangahulugan itong may bagong pagkakataon. Kahit hindi sila ang unang nakapasok. Ngunit ang malaman agad, kung mayroong anumang mga halamang gamot sa bagong mundo, o mga pagkakataon ay napakahalaga para sa kanila. Kalmado ang ekspresyon ni Luo Tianxiao. Ngunit habang parami ng parami ang lumalabas, bahagya siyang kumunot ang noo.
Sa teorya, ang 50 taong ipinadala niya para patayin si Fang Chen ay dapat na may lumabas na. Ngunit hanggang ngayon, wala pang lumalabas. Ngunit hindi siya nag-aalala. Dahil ang ipinadala niya ay may 3 nasa ika-7 antas. 10 nasa ika-6 na antas. At ang iba ay may kabuang 50 tao. 50 tao para patayin ang isang nasa unang antas ng Haoshan Realm. At may tulong pa ng positioning. Madali lang itong gawin. At sa kabilang banda, nang makita ni Suer na wala pa si Fang Chen sa mga lumalabas, unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Ang basurang iyon ay tiyak na namatay sa loob. Kung hindi, kalahati na ang nakalabas. Bakit hindi pa siya lumalabas? Naisip niya. At ngumiti ng masama dahil patay na ang basurang iyon. Mamaya, guguluhin ko ang matandang babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, tiyak na kukunin ko ang lahat ng kayamanan na iniwan ni Tianyangzi. Ngunit hindi niya napansin na ang ekspresyon ni Luo Tianxiao ay lalong nagiging pangit. Ngayon, may 200 na ang nakalabas. Ngunit wala pa ring lumalabas sa kanyang mga tauhan. Hindi kataka-taka nang may isang tao na lumabas mula sa loob. Ang kanyang ekspresyon ay naging napakapangit. Fang Chen. Mahinang sigaw niya, hindi namatay si Fang Chen. Hindi lang iyon. Ang cultivation ni Fang Chen ay mas malakas kaysa noong pumasok siya. At umabot na sa tugatog ng ika-4 na antas ng Haoshan Realm. Natigilan si Suer. At napatingin din. Nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Fang Chen. At may bahid pa ng panunuya. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mukha. Posible paanong nangyari ito? Sigaw niya bukod sa kanila. Ang iba ay nagulat din nang makita si Fang Chen. Hindi nila inasahan na si Fang Chen, na hinahabol ang napakaraming tao, ay makakabalik pa ng buhay. Tiningnan ni Fang Chen si Luo Tianxiao at sinabing, "Buhay pa ako." Nabigo ka ba? Nagbabago-bago ang ekspresyon ni Luo Tianxiao. Tumingin siya sa likuran ni Fang Chen. Nais niyang makita kung lumabas sina Luo Xiu. "Huwag ka nang tumingin." Mahinahong sinabi ni Fang Chen, "Hindi na babalik ang mga tauhan mo." Nagulat sina Luo Tianxiao, 50 tao iyon. 3 nasa ika-7 antas. 10 nasa ika-6 na antas. Paanong hindi sila lahat babalik? Hindi kaya pinatay mo silang lahat? Malamig na sinabi ni Luo Tianxiao. Ngunit hindi sumagot si Fang Chen. Bagkus ay bahagyang umiti. At ito ay walang dudang nagsasabi sa lahat na siya ang pumatay. Imposible sa ika-4 na antas lamang. Paano niya mapapatay sina Luo Xiu na nasa ika-7 antas? Hindi naniniwala si Luo Tianxiao na nagsisinungaling si Fang Chen. Ngunit hindi na nagsalita si Fang Chen. Ngumiti lang siya. Mabilis na magsasara ang pasukan. At hindi pa rin lumalabas sina Luo Xiu. Ito ay nagpadilim lalo sa mukha ni Luo Tianxiao. Hanggang sa ganap na magsara ang pasukan. Walang isa man sa 50 tauhan ni Luo Xiu ang lumabas. Ito ay nagpilit sa lahat na maniwala sa sinabi ni Fang Chen. Agad na sumabog ang aura ni Luo Tianxiao. Ang aura ng isang nasa tugatog ng Zhuiyuan Realm ay parang bundok na dumagan kay Fang Chen. Fang Chen, naglakas loob kang patayin ang mga kapwa-disipulo sa sekta. Ano ang iyong kasalanan? Pinatay ko ang mga kapwa-disipulo. Hindi ko alam kung aling mata ni Elder Luo ang nakakita. Napinatay ko ang mga kapwa-disipulo. O baka, ang mga core elder ay may karapatang magbintang sa mga disipulo. Sa sektang banal na tenyo na ito. Ikaw, Luo Tianxiao. Kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo. Walang takot si Fang Chen. At tinitigan si Luo Tianxiao. Sa harap ng lakas ng isang nasa tugatog ng Zhuiyuan Realm. Kahit na napakahirap. Nananatili siyang tuwid na nakatayo. Walang takot. Napanganga ang lahat. Hindi makapaniwalang tiningnan si Fang Chen.
Ang lakas ng loob ni Fang Chen ay napakalaki. Hayagan niyang hinahamon si Luo Tianxiao. At binigyan pa siya ng malaking problema. Nanginginig sa galit si Luo Tianxiao kay Fang Chen. Tinitigan niya si Fang Chen at sinabing munting basura. Alam mo ba ang sinasabi mo? Malamig na umiti si Fang Chen, bingi na ba si Elder Luo? At hayagang tinatawag na basura ang mga disipulo ng sekta. Paano ang mga patakaran ng sekta? Wala man lang narinig si Elder Luo. O hindi niya inilalagay sa kanyang mga mata ang sekta. Namula ang mga mata ni Luo Tianxiao. Lumitaw ang mga ugat. At hindi na nakapagpigil. Isang suntok ang direktang tumama kay Fang Chen. Sumeryoso ang mukha ni Fang Chen. At malamig nang umiti sa kanyang isip magaling. Sa ganitong paraan, maaari niyang patayin si Luo Tianxiao nang may dahilan. Dahil siya ay nagtatanggol sa sarili. Ayon sa patakaran ng sekta, ang unang umatake ay may malaking kasalanan. Ano man ang katayuan. Maglakas loob ka ngunit sa sandaling iyon. Isang sigaw ang narinig. Pagkatapos, isa pang tao ang mabilis na humarang sa harap ni Fang Chen. At hinarang ang suntok ni Luo Tianxiao. At ang taong kumilos ay si Jingyi na palihim na nagpoprotekta kay Fang Chen. Ang sumigaw ay si Meng Yao na kararating lang. Ang magandang mukha ni Meng Yao ay puno ng lamig. Malamig na tinitigan si Luo Tianxiao. At hindi itinago ang pagnanasang pumatay sa kanyang mga mata. Si At Meng. Dumating din siya. Muntik ko nang makalimutan. Dati, inanunsyo ni Ate Meng na ang Fang Chen na iyon ay kanyang dao kompanyon. Dumating si Ate Meng para ipagtanggol si Fang Chen. Sa itsura ni Ate, mukhang galit na siya. Ang pagdating ni Meng Yao ay nagdulot ng kaguluhan. Lalo na ang kanyang malamig na itsura. Ito ang unang beses na nakita nila ito. Nang makita ni Luo Tianxiao na dumating si Meng Yao, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Malamig siyang nagsalita, Ate Meng. Ano ang ginagawa mo? Ang traidor na ito ay gumamit ng masasamang paraan para patayin sina Luo Xiu at ang 50 iba pa. Tinatanggal ko lang ang traidor para sa sekta. Bakit mo ako pinipigilan? Nang umatake siya, matagal na niyang naisip ang dahilan para patayin si Fang Chen. Kung tungkol sa ebidensya, hanggat makakabili siya ng ilang mga disipulo na pumasok sa bagong mundo. Madali lang gumawa ng peking ebidensya. Ngunit hindi niya inasahan na darating si Meng Yao. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Meng Yao, Elder Luo. Sinasabi mong si Fang Chen ay isang traidor at pumatay kina Luo Xiu. Ngunit si Fang Chen ay nasa ika-4 na antas lamang ng Haoshan. Paano niya papatayin sina Luo Xiu na nasa ika-7 antas? Nasaan ang ebidensya? At saka, siya ang aking dao kompanyon. Ang pag-atake mo sa kanya ay nangangahulugang digmaan sa pagitan natin. Hindi ba't maliit na bagay lang ang pamilyang Luo? Ang mga salita ni Meng Yao ay yumanig sa lahat. Tiningnan ng lahat si Fang Chen nang may inggit, selos, at pagkamuhi. Tumingin si Fang Chen kay Meng Yao. Tumingin din si Meng Yao sa kanya. Nagkatinginan sila. At ngumiti. Mas lalong naging pangit ang ekspresyon ni Luo Tianxiao. Hindi siya natatakot kay Meng Yao. Ngunit ang pamilya sa likod ni Meng Yao ay hindi kayang kalabanin ang kanyang pamilyang Luo. Malamig niyang tinitigan si Fang Chen at naintindihan na hanggat nandyan si Meng Yao, hindi niya mapapatay ang hayop na ito, basura. Maghintay ka lang. Papatayin kita. Malamig niyang ipinadala ang mensahe kay Fang Chen. Ngumiti si Fang Chen. At mahinahong sumagot, matandang bagay. Magaling ka lang magbanta. Wala kang kwenta. Lumitaw ang mga ugat ni Luo Tianxiao. Ang kanyang mga mata ay namumula habang nakatitig kay Fang Chen. Gusto niya itong pagpirapirasuhin. Ngunit sa huli, dahil alam niyang wala siyang magagawa kay Fang Chen ngayon, pinigilan niya ang kanyang galit.
Sige na. Para maiwasan ang mas maraming gulo. Tumayo ang panloob na elder na namamahala sa pagkakataong ito. At sinabing may kabuang 211 disipulo ang lumabas sa pagkakataong ito. Ngayon, lahat ng disipulo ay ilabas ang inyong mga mapa. Nang marinig ito, ang mga disipulo na lumabas ay inilabas ang kanilang mga mapa. Ang ilan ay hindi kumpleto. Ang ilan ay halos na itala ang buong bagong mundo. Ang ilan ay malinaw sa ilang bahagi at malabo sa iba. Napakalaki ng bagong mundo. Kung isang disipulo lamang ang magtatangkang itala ang buong bagong mundo sa loob ng isang buwan. Impossible iyon. Ang tanging paraan ay ang agawin ang mga mapa ng iba. At ito ay pinahihintulutan. Sunod-sunod na inilabas ng lahat ang kanilang mga mapa. At sinuri sila ng panloob na elder isa-isa. Magaling! Itong isa ay 50%. Itong isa ay 40%. Itong isa ay 70%. Ang panloob na elder ay nasiyahan sa ipinakita ng lahat. Inilabas din ni Fang Chen ang kanyang mapa. At kinuha ito. Nang kunin ng panloob na elder ang mapa ni Fang Chen. Natigilan siya itong isa ay may 70% na pagkakumpleto. Nang masabi ito, nagkagulo ang lahat 70%. Paanong nangyari ito? Marahil ay kinuha niya ang mga mapa ng iba. Para makumpleto ito. Diyos ko! Ilang mapa kaya ang kinuha niya? Para magawa ito. Tumingin ang lahat kay Fang Chen. Puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ngumiti si Fang Chen. At sinabing swerteng nakapulot ako ng 50 mapa. Natigilan ang lahat. Si Meng Yao ang unang nakarecover. At natawa. Puno ng alindog. Tiningnan niya si Fang Chen ng kanyang magagandang mata. Puno ng lambing. At walang paninisi ngayon lang nakarecover ang iba. Sinasabi ni Fang Chen na ang 50 mapa ay mula sa 50 tauhan ni Luxiu. Ito ay nag-iwan sa lahat na hindi malaman ang sasabihin. Ang mga salita ni Fang Chen ay parang inaamin na siya ang pumatay sa kanila. Ngunit wala kang mahahawakang ebidensya laban sa kanya. Kumibot ang bibig ni Luo Tianxiao. Halos sumigaw sa galit paghamon. Ito ay hayagang paghamon. Gusto niyang magalit. Ngunit natuklasan niyang wala siyang magawa kay Fang Chen. Sa huli, nagtiimbagang na lang siya at sinabing maghintay ka lang. At tumalikod at umalis. At ang kanyang pagnanasang pumatay kay Fang Chen ay lalong lumakas.